Good morning mga karagkarag. So aga ko namang lumayas ngayon sa bahay ko sa Lasak City dahil dito bibili ako ng dagdag kahoy para sa bahay ni tatay para magka-extension tayo mamaya ng pakusina niya. So eto, nandito kami ngayon sa Sugbay, Pitugos, Zamboanga del Sur. So bibili tayo dito ng dagdag kahoy para sa bahay ni tatay sa ating chismis with a cost. So, ito mga karag-karag, kumuha ako ng 10 2x2 pangdagdag sa extension sa kusina ni tatay. So binigyan kami ng isang free mga karag-karag sa may-ari ng kahoy. So 10 yung binili ko, naging 11 na siya. So nakadagdag ng isang libre si tatay. So ito, bili din tayo nito ng 20 piraso para sa dingding ni tatay, para sa kanyang amakan. So may dalawang free din si uncle. So bali 22 peraso tapos 11 na 2x2. Oh, di ba? Ayan na naman si Pedro. Si Peter for sale yan mga karag-karag. Kung sinong may gusto kay Peter, comment down below. Available yan. Walang sabit sa buhay. Hingi pa ako ng isang free na kahoy mga karag-karag. Ayun si uncle, oh. Nagdala siya ng free na kahoy para kay tatay, oh, di ba? Oh. Gabalog-balog ng dalan. Salong. Eto na mga karag-karag, dumating na ako dito sa Lasak City. Wala muna tayong minupusal fashion distraction look dahil nandito ako sa construction ng dayto natin sa ating chismis with a cause sa pabahay ni tatay. Ayan na, busy na yung mga tatlong engineer ko. Kung gusto nyong i-mind si Peter, yan si Peter. Nako, comment down below mga karag-karag, available yan sa market. So, dito nga mag-extension ng kusina yung mga tatlong engineer natin, yan yung kusina ni tatay kasi yan yung kwarto ni tatay, tapos dito is yung pabalko ni tatay mga karag-karag. So yun, buuin natin to. Salamat sa inyong suporta sa chismis with the cause natin. Grabe ang mahal ng mga kahoy, isang piraso 100 pesos. As in, tapos yung mga maliliit bitaw 500 pesos, bali 20 piraso siya yung nabili ko ngayong araw na to. Laka. Sige, pero nilaban natin to. Kaya natin to mga karag-karag. Sa lahat na nagpadala ng kanilang donasyon sa Masaking GCash account, maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawang pasasalamat dahil nabuo natin tong proyektong ito sa ating chismis with a cause sa dayto ng pabahay ni tatay. Eto na nga mga karag-karag, balik chismisa na tayo sa mundo ng beauty pageant na kung saan pastilan galore. Na-ember na at na-high blood at na-stress pala yung mga bagol-bagol na mga taga-Bitsin sa naging pa-interview ni Atisa Manalo kay Vice Ganda. Yung pa-interview pala ni Vice Ganda kay Atisa Manalo. Nanggalaiti ang mga kigol sa taga-Bitsin mga karag-karag. Pinotaktik talaga nila ng todo si Atisa Manalo ba? Dahil nga sa revelasyon ni Atisa Manalo na parang final destination yung pagbagsak ng stage bitaw sa Miss Cosmo 20. Ay nako, talagang banat nila kay Atisa Manalo, fake queen ko si Atisa Manalo. Grabe yung nila, mga pa-edit galore bitaw nila sa picture ni Atisa Manalo. Talagang binuhusan sila ng gigil factor sa naging pa-interview na yun. Naglabasan talaga yung galit nila kay Atisa Manalo. Sinugod sa kanyang social media account si Atisa Manalo Saan daw kumuha nakakapala ng mukha si Atisa Manalo after daw magkaroon ng special treatment bitaw at ipagamot ng Miss Cosmo Organization. Ganito daw yung igaganti ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo Organization. Siraan daw ang papageant ni Bawang. Wala ba daw kahihiyan ang mga taga-pins after daw ibigay yung first runner-up natin sa Miss Cosmo 2025. Ito na naman daw yung pasabog na paninira na ginawa ng fake queen sa Miss Cosmo Organization. Dahil ba naligwak daw siya sa Miss Universe crown, eto nagbabalik daw siya sa Cosmo para daw bumango at umingay yung pangalan ni Atisa Manalo, di ba? Ayaw nilang tumanggap ng kahihiyan mga karag-karag. Of course, natural, kahit ako yung beauty queen, kahit ako si Atisa Manalo, tapos yung ganun yung nangyari sa akin sa papageant ni Bawang, ay nako, kung hindi ko nasabi last year kasi nga baka may mga kontrata silang pinirmahan na bawal sabihin yung kaganapan, eto free na ako, talagang ibubulgar ko. Ay,
Walang makakapagpigil. Sabi nga ni Tisa Manalo, ako yung bida sa kwento ko. Nga. Kaya yung galaiti ngayon ng mga taga-Bitsin is highest to the level, mga karag-karag. Grabe talaga. Hindi ko kinaya yung ano nila, gigil factor nila. At magiging reaction ko, no? Pag Durimon kamo taga-Bitsin, ilaban nyo yung mga ano nyo ba, kandidatang mga Durimon ba? Para magkaalaman ba? Grabe yung insecurity galore nyo kay Tisa Manalo. Wala bang karapatan si Tisa Manalo na sabihin kung ano yung totoong nangyari sa Miss Cosmo Pageant 2024? Siguro karapatan din ng karamihan na malaman. Kasi walang sinabi yung ano nyo, si Bawang tungkol doon. Kahit yung mga ibang kandidata, walang sinabi. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon, yun na nga, parang final destination yung nangyari. So sa mga taga-Durimon, ka-stress lang kayo. Saluhin nyo yung kahiyang ginawa ninyo sa naging laban ni Atisa Manalo. And thank you sa pagbigay nyo sa first runner-up kay Chelsea Fernandez. Ganun lang, with the reader lang. And yan ang mga karag-karag, ano yung magiging reaction nyo dito nga na yun, binulgar sa pa-interview ni Vice Ganda yung nangyari sa Miss Cosmo 2024 na ikinagalit ngayon ng mga taga-Bitsin. Tama ba yung ginawa ni Atisa Manalo, mga karag-karag, or nanatili na lang siyang tahimik laban sa Miss Cosmo organization? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko rin karagan, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at lit na intriga sa mundo na beauty pageant. Tara, hoy, pag-hypod mo, mga kuan, engineer. So, ito si Engineer Peter, available yan sa market. Yan. Ito wala na, kay nanay unom kabok anak ang akong bayaw. Kani pod, kani ayaw na pod ni si Kalag kay impas na po may anak isa. So yan lang, si Peter lang available dito, mga karag-karag yan. Ayan na, Pat.